Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasipol sa mga halaman. Hosea 6:3. Liwanag ng pag-asa, tala sa umaga, bukang liwayway. Magandang araw sa lahat. Di ba't kay gandang pagmasdan ng pagsikat ng araw sa umaga mula sa silanganan kapag pinapawi nito ang kadilimang bumabalot sa kapaligiran? Animoy mukha ng isang haring nagpapasigla sa lahat ng kanyang ngitian. Gayon din naman ang araw sa pagbubukang liwayway, gumigising at nagpapasigla sa lahat ng tinatamaan ng kanyang sinag. Tao, hayop, ibon, halaman, bulaklak sa parang lahat ng nilalang. Katulad ng pagsimula, noong lalangin ng Diyos ni Yahuwah ang langit at lupa. Nang tawagin niya ang liwanag mula sa kadiliman at ang mga bagay na di pa umiiral sa pagkalalang. Ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kapanahunan niya. Sa panahon ng ating mga naunang magulang, sina Adan at Eva, sa panahong hindi pa napapailalim ng sumpa ang buong lupa. Subalit, tulad ng alam na nating lahat, nadaig ng tukso ang ating mga magulang at napalaya sila sa paraisong kanila dating tinatahanan. Mula noon, dumating ang espiritual na kadiliman sa buong sanlibutan. Magkagayunman, nagbigay ang Diyos ng isang pangako at isang pahayag na darating ang panahong dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas, at ang pahayag o hulang ito ay natupad nga sa ating Panginoong Hesukristo, Yeshua HaMashiach. Gaya ng nasusulat, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Magkagayunman, hindi pa tapos ang ating laban nating mga mananampalatayang nakatira sa mundong nababalot sa kasamaan. Habang tayo narito sa mundo, kakambal na natin ang pagsubok, gayon din ang mga samot-saring pag-uusig dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Tulad ng minsang niyang sinabi, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutan ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kapighatian, problema, suliranin. Ang mga bagay na ito ay pangkaraniwan na sa bawat tao at bawat mananampalataya. Pahayag ng kapatid nating si Pablo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Normal lang ang mga tukso o pagsubok sa buhay ng isang tao. Gayunpaman, lalong titindi ang mga mararanasan nating pagsubok tulad ng isang babaeng buntis kapag malapit nang dumating ang ating Mesiyas na siyang magliligtas sa atin sa lahat nating mga bagabag. Takip siling. Bago siya dakpin ng gabing yon, nakadama ng matinding lungkot ang mga alagad sa pagkaalam na sila'y malapit na niyang iwan. Subalit kanyang pinatatag ang kanilang kalooban nang sabihin niya sila'y kanyang babalikan. Sinabi niya sa kanila, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayo makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. At ang kasabihan nga ito'y natupad nung kanila muli siyang nakita pagkabuhay niyang muli. Oo, tuwang-tuwa mga alagad na makita nilang Panginoon. Isang tuwang kanilang dinala hanggang siya umakyat sa langit. Hating gabi. Maraming taon at dekada nang lumipas mula ng panahong iyon. At mula noon hanggang ngayon, ang mga mananampalataya sa bawat lugar at dako'y nakatanaw pa rin sa langit at nag-aantay sa pagparitong muli ng kanilang Panginoon. Tulad ng isang kasintahang babaeng nag-aantay sa pagdating ng kanyang nobyo upang siya'y pakasalan, at gaya ng mga anak na nananabik sa pagdating ng kanilang mga magulang. Pahayag ni Apostol Pablo, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas.
Tulad ng mga apostol bago mamaalam ang Panginoong Hesus, nababalot tayo ngayon ng lungkot, sakit, siphayo at takot dahil sa sari-saring pagsubok na ating pinagdaraanan. At kung tayo totoo sa ating nararamdaman, may mga panahong gusto na rin nating sumuko na sa pag-aantay at ibilang na parang isang alamat lang ang ating mga natutunan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo laganap ang trahedya, gulo, krimen, kaguluhan, lalo na sa panahon natin ngayon. Sa panahong ng matinding kapighatian, tulad ng kanyang pinahayag noon sa Mateo 24:21. Sa mga araw na iyon, ang mga tayo magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Matinding kapighatiang dulot ng malawakang kaguluhan, digmaan, taggutom at lindol sa maraming lugar. Kapighatiang tulad sa isang babaeng manganganak. At dahil sa nabanggit natin ito, balik na po tayo. Naalala niyo pa ba ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad bago siya dakpin ng gabing yaon? Oo, inihalan tulad niya ang kanilang kalungkutan sa isang babaeng manganganak. At kung paano malungkot o mapighati ang babaeng malapit na manak, gayon din naman tayo mga mananampalataya sa ngayon. Itong katotohanang hindi maikakaila ng bawat deboto ng Diyos na Yahuwah mula pa ng una. Tulad ng babaeng na darantan ng araw at buwan mula sa langit, sa Apokalipsis 12:1 at 2, gayon din naman tayo na kanyang makalangit na kasintahan, tulad ng winika ni Propeta Isaias. Sa iyong harapan, katulad nami babaeng manganganak na napapasigaw sa tindi ng hirap. Sa bawat siglo at sa bawat dekada, mula ng lisanin ng Israel ang Hipsyo, samat-saring pagsubok at pag-uusig ang pinagdaraanan ng mga anak at lingkod ng tunay na Diyos mula noon hanggang ngayon. Isang bagay na di natin may kakaila, miski pa ng mga apostol nung una. Wika ng Apostol Pablo, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Pansinin muli ninyo ang pagkakatugma. Tuloy po natin ang basa. At hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagkahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Isang pagpapalaya ang kinasasabi kang makita ng buong sanglilikha, sapagkat nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ilaw sa kadiliman. Para sa ating mga mananampalataya, yon ang tunay na araw ng kalayaan mula nang tayo palayain sa kasalanan ng anak ng tao. Isang kalayaang ating kinasasabikan, hindi lang kalayaan mula sa ating mga mortal na kaaway, maparomano, inchik, Illuminati, globalists, o ano pa mang mapanikil na pamahalaan man yan, kundi kalayaan mula sa lahat ng kasamaan, paghihirap, pasakit, luha, sumpa at kamatayan na bumabalot sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit winika ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 21:28. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Oo, kung tumitindi ang mga pagsubok at ang kapighatian ito, tulad sa babaeng manganganak, ibig sabihin nun, malapit nang lumabas ang sanggol na kanyang pinapangarap. Ibig sabihin nun, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Malapit na ang ating kaligtasan. Malapit na ang araw ng ating kalayaan. Mula sa isang mundong puno ng luha at kalungkutan sa isang bagong mundong puno ng kagandahan, kaligayahan at buhay na walang hanggan. Iliwanagin po natin, ang katotohanan niyon ay hindi dito sa kasalukuyang mundo, kundi sa mundong darating. Hindi sa mga nag-aangking bagong Jerusalem mula sa alinmang panig ng kasalukuyang mundo, kundi sa bagong Jerusalem mula sa langit na papanaog sa lupa. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Oo, ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. At dahil nga Diyos ang nagtayo at gumawa,
Hindi ka taka-taka kung bakit gawa sa perlas ang pintuan at ginto ang kanyang kalsada. Dahil walang bagay maliban sa pagsisinungaling ang imposible sa may kapal. Tunay na walang imposible dahil magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Para sa ating mga mananampalataya mula sa lahat ng angkan at wika, ang Jerusalem na nasa itaas ang siya nating inang bayan. Tulad ng nasusulat, ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Siya ang Jerusalem na inaasam ni Abraham na makita. Siya ang Jerusalem na pumapanawag mula sa langit na nakita ni Juan. At siya naman ang Jerusalem na ating inang pinakaasam-asam. Loobin nawa na pagdating ng panahon, atin siyang makitang kasama ang kordero sa kanilang pag-iisang dibdib sa mundong wala ng hapis o luha, sa isang bagong langit at bagong lupa. Wika ni Apostol Pedro, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Epilog, hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya konting tiis na lang mga magulang ko't kaibigan. Kung tayo'y nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sa panahong yon, malilimutan na natin ang mga pasakit ngayong ating pinagdaraanan. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap nang malilimutan. At tulad ng mga apostol, magkakaroon tayo ng ligayang di maagaw nino man. Sasabihin ng lahat sa araw na yon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahuwah na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Kaya patatagin natin ang kalooban ng bawat isa at manatiling tapat sa ating pananampalataya. Dahil mistulamang gabi ang ating pinagdaraanan, nakatitiyak tayong darating ang umagang kay ganda kasama ni Yeshua. Ang maningning na tala sa umaga, hindi na magtatagal. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasipol sa mga halaman. Amen.